Pasintabi sa mga kabombo nating kumakain dahil maselan ang balitang ito. Dumulog sa himpilan ng Bombo Radyo Kawayan ang ilang residente ng Purok 7, Barangay Vida Angadanan, Isabela upang iparating ang kanilang reklamo hinggil sa umunoy patuloy na pagtatambak ng dumi ng manok sa isang lupang malapit sa kanilang mga kabahayan. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginang Anita Masi, isa sa mga residenteng dumulog sa himpilan, ilang araw nang ibinabagsak ng mga dump truck ang dumi ng manok sa lupang pagmamay-ari umano ng isang poultry farm operator. Anya gagamitin umano ng may-ari ang dumi ng manok bilang fertilizer para sa pagtatanim ng melon sa naturang lupain. Gayunman, ikinababahala ito ng mga residente dahil malapit lamang sa kanilang mga bahay ang lugar kung saan ibinabagsak at kinakalat ang dumi ng manok. Isinalaysay ni Ginang Masi na una umano niyang tinawagan ang kanilang punong barangay matapos mapansin ang dalawang dump truck na nagbaba ng dumi ng manok sa naturang lugar nitong August 21. Kasama umano niya ang isang kagawad ng subukan nilang kausapin at pahintuin ang mga nagbababa ng dumi ng manok, subalit hindi umano sila pinakinggan. Dahil dito muling nakipag-ugnayan si Ginang Masi sa punong barangay upang itanong kung bakit hindi napipigilan ang naturang gawain. Ayon umano sa punong barangay, dapat umanong siya ang makipag-usap mismo sa may-ari ng poultry farm. Gayunman, sinabi ni Ginang Masi na nais sana niya ang barangay captain ang makipag-usap sa may-ari dahil ito ang otorisadong mangkausap dito. Kalaunan, personal umanong nagtungo sa nasabing barangay ang may-ari ng poultry farm at nakipag-usap sa mga residente. Sa kanilang pag-uusap, nakiusap umano si Ginang Masi na kung maaari ay itigil na ang pagtatambak at pagkakalat ng dumi ng manok dahil nagdudulot ito ng hindi magandang amoy sa kanilang lugar. Ipinaliwanag naman umano ng may-ari na makatutulong ang dumi ng manok bilang pataba sa kanyang lupa, partikular sa planong pagtatanim ng melon. Gayunman, iginiit ni Ginang Masi na dapat ding ikonsidera ang kalagayan ng mga residenteng nakatira malapit sa naturang lupain. Ngunit ang sagot umano ng may-ari ay bahala na silang mga residente roon. Dagdag pa ni Ginang Masi, matagal na nilang tinitiis ang mga langaw na nagbumula sa poultry farm at hindi na umano nila ito gaanong inirereklamo. Ngunit sa kasalukuyan, nangangamba silang mas dumami ang mga langaw at mas maapektuhan ang kanilang mga kabahayan dahil sa dumi ng manok na ikinakalat malapit sa lugar. Bukod dito, kinababahala rin ng mga residente ang posibilidad na mas lumala ang mabahong amoy kapag tuluyang ikinalat ang dumi ng manok at maabutan ito ng ulan. Dahil dito, nais ng mga residente na mapigilan ang patuloy na pagtatambak ng dumi ng manok sa lugar at magkaroon muna ng pagsusuri bago ito tuluyang gamitin bilang fertilizer. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginang Anita Masi. Babagsak ni LBO doon kasi tapat ng mga bahay namin yun. Madaming naapektuhan ng mga residente doon kasi malapit lang kami sa lupa ni LBO. Inahamid ko, tinawagak ni Kapitan, taapay nga hanang mapasahading dagijay nga ahamidin da nga gibagsak da itilugit ijay batog me. Iti kunana ni Kapitan, katungtungek ni LBO. Tata, iti kunakmit kanyana ni Kapitan, sika Kapitan iti dapat nga makitungtong kanyana, tas sika iti adda authorize na nga makitungtong, tas sika kit Kapitan kunak kanyana.